ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Importante sa isang sambahayan ang pagtutulungan ng bawat miyembro. Dahil kung isa lang ang kumikilos ay posible siyang mapagod at mabuwal. Ikaw kabarangay, natutulungan mo ba ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, lahat tayo ay merong bagay na pinagsisisihan. Yung mga bagay na sana ay hindi na lamang natin ginawa noon upang hindi nagkaroon ng komplikasyon sa ngayon. Minsan naisip ko na sana ay totoong may time machine. Gagamitin ko talaga yon pabalik sa nakaraan upang makipagkita sa batang ako para mabigyan siya ng mag-asawang sampal sa mukha niya at sangkatutak na sermon upang hindi na siya mapariwara pa. Pero imposible naman yon. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay pinapangatawanan ko na lamang ang bunga ng mga desisyon ko noong araw. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ng buhay ko ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Andy. 28 years old, taga Binangonan, Rizal at nagtatrabaho sa isang garment factory. May kinakasama na ako si Lance na sa ngayon ay taong bahay at siyang nag-aalaga sa mga anak namin. 19 pa lamang ako noong nabuntis at 20 anyos naman ang pinanganak ang aming panganay. Sa loob ng 9 na taon naming pagsasama ni Lance ay umabot na sa 5 ang aming mga supling papadudot. Bakit naman may sugat sa nguso yung bunso natin? Wala ba man lang munang good morning, mahal? Kasabay nitong mainit-init kong kape at pandesal? Yan talaga agad bungad mo, Andy? O edi good morning, mahal. O ngayon, pakisagot yung tanong ko. Malay ko kung bakit may sugat yung anak mo. Baka sa kalikutan. Anong malay mo? Dapat alam mo kasi ikaw ang bantay. Sinasabi mo ba na hindi ko sila binabantayan? May naririnig ka bang sinabi ko? Wala naman, di ba? Alam mo, minsan maglinis ka rin ng tenga mo. Kung ano-ano nang naririnig mo na hindi ko naman sinabi. Hindi nga. Pero tingin mo sa akin, bobo, para di maintindihan sa tono ng pananalita mo na gano'n ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo na dapat alam ko kasi ako ang bantay ng mga anak natin. Tama naman. Pero dahil di ako sigurado kung na paano yan, pinalalabas mo na di ko na binabantayan. Hindi naman kasi magkakasugat yung anak natin sa nguso kung binabantayan mo. Ang laki-laki kaya nung gasgas. Na paano ba yun? Hindi ko alam. Malay ko nga sabi. Bakit di mo tanungin panganay natin? Baka masagot niya. Yang ka eh. Lagi na lang yung panganay natin ang sinisisi mo tuwing may mangyayari dito. Papaalala ko lang sa'yo ha. Bata pa yung panganay natin kaya ikaw pa rin dapat ang may kargo sa mga bata. Huwag mong ipasa sa kanila yung mga responsibilidad mo. Kung tutusin, hindi ito yung unang beses na may nangyari sa bunso natin, pati na rin sa iba natin mga anak sa pangangalaga mo. Nung nakaraan, yung pangalawa natin may pasa sa braso. Sabi mo tumama sa gilid ng mesa. Pero parang hindi ka pa sigurado. Kundi pa sinabi ni mama na nagsuntukan pala yung mga anak natin, hindi ko pa malalaman yung totoo. Doon ka na lang kaya sa mama mo. Nadaig pa ang CCTV magtanong na nangyayari sa mga anak natin. Kasi nasasagot naman niya lahat eh. Labas si mama rito. Nagkataon lang na nakita niya. Tsaka buti pa siya, alam niya yung nangyari eh. Pero ikaw naturingang ama ng mga anak natin, palaging walang kamalay-malay. Ano ba kasing ginagawa mo rito sa bahay? Siguro panay cellphone ka lang, no? Anong panay cellphone? Bakit? Hindi ba? Anong oras ka na nakakatulog kaka-cellphone dahil puro ka laro? Sabihin mong hindi, kukutusan kita. Parang tanga naman eh. Ikaw ang parang tanga. Yan ang alam pagbabantay sa mga anak natin ng trabaho mo, hindi mo pa magawa ng maayos. Paano pa ako makakapagtrabaho ng panatag niyan? Kung lagi ako nag-aalala na baka ano na namang mangyari sa mga anak natin pag uwi ko. Hindi na makapagpahinga sa kabatong dibdib ko, Lance.
palagi nilang nininervis ng dahil sa pagiging irresponsable mo? Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo, lagi ko pinababayaan mga anak natin ah. Araw-araw ba silang may sugat at pasa? Hindi naman, di ba? Tsaka mga bata yan. Natural din na malilikot at nagkakasakitan. Sa dami nila, mababantayan ko ba sila isa-isa? Hirap sa'yo porque ikaw nagkatrabaho. Akala mo na kung sino ka kung umasta at magsalita dyan. Kung ayaw mong bantayan ang mga anak natin, edi ikaw ang magtrabaho sa labas! Sinabi ko ba na ayaw ko? Wala akong sinasabi, no? Ibig sabihin, ayaw mo talaga magtrabaho ulit! Ha? Masaya na ako sa pagbabantay sa mga anak natin. Tsaka kakaregular mo lang dyan sa pinagkatrabahuhan mo, di ba? Sabi mo, pangarap mo maregular dyan. Ayan, nangyari na nga. Oo, pangarap ko! Kasi mukhang ikaw ang walang pangarap para sa pamilya natin! Papa Dudut, hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo dahil maaga kaming nagkaanak ni Lance. Maging siya ay high school lang din ang natapos. Tapos nasundan pa ng nasundan ang mga anak namin dahil hindi ko sineryoso ang paggamit ng contraception at pagpa-family planning. Kaya nga sising-sisi ako na umabot na sa 5 ang anak namin ni Lance dahil doon ay naranasan naming mag-isang kahig, isang tuka. Gabi-gabi, bago ako matulog ay bumabalik sa akin lahat ng mga bagay na pakiramdam ko ay ninakaw sa akin ng panahon. At isa na nga doon ay yung ma-enjoy ko man lang ang kabataan ko at pagiging dalaga. Hindi na kasi nangyari yon noong nabuntis at nagkaanak ako. At mas lalo lang akong nalulugmok sa araw-araw na ginagawa ng Diyos nang dahil sa kinakasama kong mahinang dumiskarte sa buhay. Ewan, pero hindi ko mapigilang magtampo kay Lance kasi mukhang wala siyang pangarap para sa amin ng mga anak niya. At dagdag stress pa sa akin sa tuwing kinukumusta ng mama ko kung kailan siya magkakatrabaho, Papa Dudut. Nak, ginabi ka na naman sa pag-uwi ah. Oo nga po eh. Kailangan kasi mag-overtime sa trabaho kasi marami kaming gawa. Ganun ba? Opo. Kaso nakakapagod. Nakakangalay ng batok at ang sakit-sakit na ng likod ko. Umupo ka nga muna dyan sa bangko. Bakit ba kasi nakatayo ka lang dyan sa may pinto? Maghapon na po kasi kaming nakaupo kaya hindi ko na rin ramdam yung puwet ko pero sige po, upo na ako kasi mas napapagod lang akong tumayo. Tulog na po ba yung mga bata? Oo, kakatulog lang nila. Ay, kumain ka na ba? Kumain na. Nakisubo na lang ako doon sa kasamahan ko kanina sa baon niya. Kasi wala na pala akong pera pambili. Ayoko namang umutang sa kantin dahil ang mamahal ng mga paninda nila doon. Pero pag ganun, umutang ka na. Kasi paano na lang kung walang baon yung kasamahan mo, 'di ba? Opo, ma. Sorry po ah. Sorry saan? Sorry kasi alam ko mataas ang pangarap nyo para sa akin kaya gustong-gusto nyo ako makapagtapos ni Papa sa college. Pero hindi na nangyari yun dahil sinuway ko kayo nung nagpabuntis ako ng maaga kay Lance. Tapos hindi ko pa sineryoso yung pagpa-family planning kaya dumami yung anak namin. 27 years old pa lang ako pero losyang na ako. Mas mukha pa nga yata kayong bata kaysa sa akin. Ay, nangyari na yon. Wala na tayong magagawa pa doon. Kung may dapat mang sisihin dito, ang kinakasama mong pulpul mag-isip at mahinang dumiskarte. Huwag naman po kayong ganyan magsalita kay Lance, ma. Paanong hindi ako magsasalita ng ganito? Nakikita ko na wala naman siyang ginagawa rito sa bahay nyo. Ni magbantay sa mga anak nyo hindi pa maayos-ayos. Puro na lang cellphone, feeling binata. Bakit kasi di na lang siya pagtrabahuhin mo? Tapos ikaw na lang dito sa bahay para mag-alaga sa mga bata. Nag-usap na po kami ni Lance tungkol sa bagay na yan. Sinabi niya sa akin na kakaregular ko lang po sa pinagtatrabahuhan ko. Sayang naman kung magre-resign ako. Naisip ko tama naman. Sus, sinabi niya lang yon kasi ayaw niyang siyang magtrabaho sa inyo. Sa bagay,
Masarap ang buhay niya rito sa bahay niyo eh. Kunwaring nagbabantay sa mga anak, pero panay cellphone ang inaatupag. Panay cellphone lang ba talaga ang ginagawa ni Lance rito, ma? Ay naku! Oo, sinasabi ko sa'yo pag alis mo papunta sa trabaho, nakatutok na sa cellphone yan. Habang pinapakain mga anak nyo, bago paliguan, puro cellphone yung magaling na lalaking yan. Kaya nga laging late yung panganay nyo sa school eh. Pag uwi rito sa bahay, imbis na makipaglaro sa mga anak nyo, cellphone ang inaatupag. Kaya di nyo mabantayan mga bata, tapos mamaya mag-aaway na lang at magkakasakitan. Hindi na talaga nagbago si Lance. Sinabi mo pa. Sakit ng ulo yung kinakasama mo, kaya nga dapat siyang nagtatrabaho sa inyo imbis na ikaw. Tingnan natin kung makapag-cellphone pa siya dun sa trabaho niya. Pero yun nga po ang dahilan kaya siya natanggal sa dati niyang pinagtatrabahuhan, di ba? Sobrang paggamit ng cellphone at pag-a-absent. Tingin ko wala na talaga sa loob ni Lance na magtrabaho. Nabanggit niya sa akin na tinatamad na raw siya. Kaya sabi ko siya nalang mag-alaga sa mga anak namin at ako naman na magtatrabaho sa labas. Pero kahit saang anggulo mo tingnan, mali pa rin yon. May mga babae na po na nagtatrabaho. 2024 na po, hindi na to sinaunang panahon. Alam ko naman yon. Pero pwede lang yon kung responsable sa mga bata at sa bahay yung kinakasama mo. Pero sa nakikita ko, hindi naman kaya dapat siyang maghanap buhay. Ang bata-bata pa niya, malakas pa pero mas pinapairal kasing katamaran at pagiging batugan. Akala niya yata hindi marami ang mga anak niyo eh. Kasalanan mo talaga yan eh. Mali ka kasi nang napili. Ay. Papa Dudut kasama namin sa maliit naming inuupahan ng nanay ko. Lumipat siya sa amin bago mag-pandemic at binenta ang bahay na pinundar nila ni Papa matapos nitong mamatay noong 2018. Katwiran niya ay hindi na raw niya kayang tumira doong mag-isa lalo na. Bawat sulok ng bahay namin ay may alaala ng yumao kong tatay. Tinanggap ko si Mama sa aming pamilya kasi magulang ko pa rin naman siya. Kung tatanungin ninyo ako kung nahihiya ako kay Mama, oo ang sagot ko. Pakiramdam ko ay binigo ko sila ni Papa sa pangarap nilang makapagtapos ako ng pag-aaral para magkaroon ng magandang trabaho. At kapag naiisip ko ang bagay na yon ay nalulugmok ako dahil sinaktan ko ang damdamin ng mga magulang ko. Alam ko naman na hindi ko na maibabalik ang nakaraan upang maitama ang mga desisyon ko sa buhay pero tanging hiling ko na lamang sa Diyos ay maging mabuti ang kapalaran sa aking pamilya sa kasalukuyan. At Papa Dudut, lagi kaming may mapagkakakitaan nang sa ganoon ay hindi naman kami sumala, lalo na sa pagkain namin sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ako lang ang nagtatrabaho sa amin at walang araw na hindi ako nahirapang pagkasyahin ang kinikita ko para sa pagkain namin. Bills at iba pang mga gastusin lalo na kapag nagkakasakit ang mga anak namin ni Lance. Sa totoo lang ay malimit akong umiyak at matulala dahil kulang na kulang talaga ang budget namin sa pang-araw-araw. Tapos ay dagdagan pa ng mga away namin ni Lance na sobrang nagpapasakit sa aking ulo at kalooban. Malapit ko na tuloy pagsisihan na siya ang kinasama ko sa buong buhay ko lalo na at mukhang wala talaga siyang maayos na direksyon para sa amin. Simula kasi nang natanggal siya sa trabaho noong 2023 ay tinamad na siyang maghanap pa. Hindi ko alam kung mas na-enjoy na niya ang pag-aalaga sa mga anak namin o sadyang hinayaan na lang niya ako ang bumuhat sa aming pamilya. Ewan, hindi talaga ako masaya sa relasyon namin pero hindi ko naman siya mahiwalayan dahil meron kaming mga anak, Papa Dudut. Parang wala na yatang araw na hindi kita nakikitang nakasimangot dyan, nak. Sorry, ma. Hindi ko lang po mapigilang malungkot. Huhulaan ko. Tungkol na naman yan sa kinakasama mo, no? Opo.
Nag-away kasi kami kanina eh. Tungkol saan? Sa mga labahan. Ayaw niya kasi akong tulungan magbanlaw kasi may usapan daw sila ng mga kaibigan niya na magbabasketball. Ngayon na nga lang daw siya makakalabas tapos paglalabahin ko pa raw siya. Ay, talaga naman. Ikaw nga ngayon lang ang day off mo. Tapos maglalaba ka pa ng mga damit nyo? Dapat nga siyang gumawa niya para may ambag naman siya sa inyong dalawa. Sinabi ko naman po sa kanya pero hindi na raw niya may sisingit yung paglalaba. Kasi 5 bata ang binabantayan niya. Napapagod din po siya kaya maawa naman daw ako sa kanya. Wow! Maawa sa kanya? Siya, naawa sa'yo? Inuna pa talaga nung ungas na yung pakikipag-basketball kaysa tulungan ka? Kung tutusin, gabundok lang naman yung labahin nyo nang dahil sa mga damit niya? Meron din naman pong damit namin ng mga bata. Ay, nako. Ewan ko na lang talaga dyan sa kinakasama mo. Kaya nga po hindi ko mapigilang malungkot. Nakakalungkot nga, pero labahan lang yan. Kung ayaw kang tulungan ng Lance na yun, pwede mo na namang laban na lang mag-isa. Kahit mabagal, kahit matagal kang matapos, basta kumilos ka na para naman mabawasan na yung trabaho mo. Sobra naman po kayo. Akala ko sasabihin niyo magpahinga ako, wag na muna maglaba. Pwede mo namang gawin yan. Pero kayo rin naman ang mamomroblema ng susutin nyo. Lalo na't mga dugyot pa naman yung mga anak mo. Maya't maya kailangan magpalit ng damit. Saka anong sobra ko? Minomotivate lang kita para umpisahan na ang paglalaba kaysa magmukmuk ka dyan sa kalungkutan. Wala na po ba akong karapatang malungkot? Meron, pero kumpara naman sa lungkot na nararamdaman ko, walang-wala yung kalungkutan mo. Ano pong sinabi niyo? Malungkot din ako, Andy. Baka lang hindi mo natatanong. Pagkagising ko kanina, parang ayokong magkikilos. Gusto ko na lang humiga ng humiga hanggang makatulog ako. Pero dahil tirik na tirik ang araw sa labas at ang iingay ng mga anak nyo, hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Kaya kahit malungkot ako noon at naiirita na rin, bumangon na ako para maligo. Pero hindi naman naalis ng malamig na tubig yung kalungkutang nararamdaman ko. At kahit na nakapagkape na ako, malungkot pa rin ako. Tapos nakita pa kitang nakasimangot dyan na akala mo'y pinagsakluban ng langit at lupa yung pagmumukha mo. Bakit naman po kayo malungkot? Siyempre, naalala ko papa mo. Iniisip ko kung kamusta na siya o kung iniisip din ba niya tayo. Miss na miss ko na siya, anak. Matagal na pong patay si Papa. Andun na tayo. Pero anong magagawa ko kung pakiramdam ko kahapon lang nangyari? Nahihirapan akong umusad sa buhay kasi alam mo naman na hanggang dikit talaga kami ng papa mo nung nabubuhay pa siya. Ay, nakakainis lang isipin kung bakit kailangan pa niya magkasakit at mamatay ng maaga. Hindi ko na po alam ang sagot dyan, Ma, kasi kahit na anumang sabihin ko, hindi kayo naniniwala. May sarili kayong paniniwala eh. Totoo naman na unfair ang Diyos kasi kinuha niya sa atin ang papa mo Pero nangyari na yun. At matagal na rin patay si Papa. Sigurado kung nakikita at naririnig niya lang kayo ngayon, hindi niya magugustuhan na nagkakaganyan kayo. Ewan ko. Pero kung totoo ngang nakikita at naririnig niya ako ngayon, sana magpakita siya sa akin. Sabik na akong makita siya at marinig ang boses niya. Imbes na gumaan ang loob ko sa pag-uusap namin yon ni Mama ay mas bumigat pa ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Oo, kinumusta nga niya ako pero binaliwala niya pa rin ang nararamdaman ko sa pamamagitan ng pagsingit ng mga pinagdaraanan niya. Para sa mga hindi pa nakakaalam, nag-self-diagnose ang mama ko na meron siyang depression at anxiety mula noong namatay ang papa ko at magpasa hanggang ngayon na hindi pa rin siya nakakausad. Sinubukan ko naman siyang unawain dahil nagluluksa rin naman ako sa pagkamatay ng papa ko pero napilitan na lamang akong umusa dahil sa mga anak namin ni Lance. Para kasing kung isasama ko pa ang pagluluksa kong yon, ay hindi ako makakapag-focus sa trabaho at sa buhay namin ang kinakasama ko kaya pilit ko na lamang sinantabi ang bagay na yon.
nanay mo talaga, malapit ko na yung makutusan eh. Ano? Bakit mo kukutusan ng nanay ko? Para magtanda at malaman niya lugar niya sa pamamahay na to. Masyado na kasing pakialamera yung nanay mo. Di na ako natutuwa sa kanya. Hindi pa rin sapat na dahilan yon para pagsalitaan mo siya ng ganyan. At bakit hindi? Pamamahay naman natin to. Alam ko naman yon. Baka lang kasi nakalimutan mo na siya ang nakikitira sa atin. Kaya dapat siya ang makisama sa atin. Kaya lang hindi eh. Masyado nagmamarunong. Akala mo naman kung sino. Ano ba kasing nangyari? Bakit ganyan kainit ang ulo mo? Yung nanay mo kasing takles eh. Sinermonan lang naman ako kasi di ko raw inaayos pagbabantay sa mga anak natin. Na puro lang daw ako laro sa cellphone ko. Tapos ikaw nagkakandakuba sa pagtatrabaho. Kalalaki ko raw na tao, batugan ako. Dapat ako raw ang nagtatrabaho sa labas imbis na ikaw na siyang nanay sa pamilya natin. Sinabihan pa akong chismoso nung isang beses na nakita niya ako nakikipagkwentuhan sa barkada ko. Tama ba yun? Tingin ko may punto naman ang mga sinabi sa iyo ni Mama. Sa lagay mas kinakampihan mo pa yung mama mo kaysa sa akin na kinakasama mo? Hindi naman sa ganun, pero... Pero na rin yun. Hindi nga kasi! Bakit ka ba naninigaw? Kasi masyado kang mainit dyan! Kumalma ka nga muna! Kalmado ako. Pero punong-puno na talaga ako dyan sa nanay mo eh. Hindi na ako natutuwa sa pagiging pakialamera niya. Para tayong may CCTV sa pamamahay natin sa katauhan niya. Pagpasensya mo na lang si Mama. Pagpasensyahan? Tingin mo di ko yan ginawa? Siyempre ginawa ko na yan. Pinagpasensyahan ko na yung nanay mo kasi nanay mo yan. Pumayag nga ako na patirehin natin siya rito sa maliit nating inuupahan, di ba? Wala ka narinig sa akin. Ngayon pa lang ako nagkakaganito kasi sobra na yung nanay mo. Tapos kapag pinatulan ko't nasagot-sagot magtatampo. Daig pa yung balat sibuyas. Magmumukmuk at iiyak sa sulok na akala mo inaping bata. Kaya nga, wag mo na sagutin si Mama kasi alam mo namang mabilis siyang ma-depress, di ba? Sus, ma-depress niya mukha niya. Tingin ko pa uso na lang niya yan eh. Kunwari depressed para intindihin natin, pero okay naman pala. Nung nakaraan, nakita ko yan nakikipagtawanan sa kapitbahay natin eh. Yun ba yung depressed? Tapos maya-maya maglulungkot-lungkutan. Pinaglololo ko na lang tayo ng nanay mo eh. Kung pinaglololo ko man niya tayo, konsensya na niya yon. Tsaka wala rin naman tayo magagawa kung sakaling ang depressed siya o pinipeke lang niya. Ang akin lang, wag ka na sana masyado magpa-apekto sa mga sinabi sa'yo ni Mama. O baka naman kaya ganyan kaka-apektado kasi alam mong totoo yung mga sinabi niya. Ano ba naman yan, Andy? Imbis na gumaan loob ko sa'yo, lalo pang bumigat kasi mas kinakampihan mo pa mama mo. Baka nakakalimutan mong akong kinakasama mo rito. Hindi ko nakakalimutan yun. Pero pareho lang kayo ni Mama kung umasta eh. At paano kami naging magkapareho? Nagtanong ka pa talaga ano pa nga ba? Pareho kayong masakit sa ulo at mahirap intindihin. Nakakabuisit kayo. Akong napapagod sa inyo eh. Kung meron mga nakakabwisit dito, ang mama mo na yan. Buti pa, paalisin mo na nga siya rito. Ha? At saan ko naman papupuntahin si Mama pag pinaalis natin siya rito? Ewan ko. Dami-dami na nating problema. Sa akin mo pa itatanong ang bagay na yan? Malamang ikaw nakaisip eh. Pesteng buhay naman to oh. Papa Dudut, hindi ko masisisi si Lance kung magalit siya sa mama dahil totoo naman lahat ng hinaing niya rito. May pagkapakialamera talaga si mama kahit ako na anak niya ay nakakarinig din sa kanya ng kung ano-ano. Hindi rin sila magkasundo ng kinakasama ko dahil galit sa kanya ang mama ko kasi maaga raw niya akong binuntis at inanakan pa ng marami. Kaya lalong nalugmok ang buhay ko at pamumuhay namin. At lumala pa nga ang iringan at parinigan nila dahil magkakasama kami sa iisang bubong. Pero ang isa pang problema ko ay yung hindi rin masyadong kasundo ni mama ang mga anak namin. Kahit na pinakikisamahan naman niya ang mga apo niya, ay maraming beses ko pa rin naaabutan na sinusungitan ni mama ang mga bata. Mabilis kasi siyang mapikon lalo na kapag maingay ang mga anak namin. Tantrums man o nagkakatuwaan lamang sila. Ang gusto kasi ni mama kapag malungkot siya at miserable ang nararamdaman niya, ay maging malungkot at miserable din kami na katulad niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 43 years old pa lamang ang mama ko nang nabiyuda siya matapos mawala ang tatay namin. Simula noon ay hindi na siya bumalik sa pagtatrabaho. Noon ay may pinapasukan siyang opisina kung saan magkatrabaho sila ni Papa
bago ito nawala. Pagkatapos niyang mag-resign ay nagmukmok na lamang siya sa bahay namin hanggang sa naisipan niya itong ibenta. May kakaunti silang savings ng papa ko na naubos lang niya sa sugal at ang katwiran niya ay gusto lang naman niyang maglibang. Tapos nung walang-wala na siya ay nagsabi siya sa akin na makikitira siya sa amin kasama ang pamilya ko. Dahil sanay ako na siya ay lagi kong kasama, ay hindi ko siya natiis. Pumayag ako na tumira siya sa amin pero pakiramdam ko ay cargo namin siya ni Lance dahilan para lalong bumigat ang pagdadala namin ng buhay. Malakas pa naman si mama pero ayaw na niyang magtrabaho kasi nalulugmok siya sa pagkawala ng papa ko. Madalas daw niya kasing maalala si papa kaya naiiyak na lamang siyang bigla. Ang ending, lagi siyang nagmumukmok sa bahay. At kahit na ilang taon na ang lumipas ay apektado pa rin siya sa mga nangyari. Isang araw ay nagtangka ang nanay ko na tapusin ang buhay niya sa pamamagitan ng paglalaslas ng pulso. Buti na lamang at nakita siya ni Lance kaya hindi pa ganoong kalalim ang sugat at mabilis namin siyang naipagamot, Papa Dudut. Bakit niyo ginawa yun? Bakit niyo sinaktan ang sarili niyo? Kasi nga gusto ko nang sumunod sa papa mo. Miss na miss ko na siya, anak. Kagabi na panaginipan ko siya. Sabi ko sa kanya hintayin niya ako kasi susundan ko na siya sa kabilang buhay. Kaya lang bigla naman siyang nawala. Hindi ko na siya nakita paggising ko. Panaginip lang yun, hindi yung totoo. Anong hindi totoo? Kitang-kita ko ang papa mo. Tingin ko nababaliw na po kayo. Lance naman? Bakit? Totoo naman eh. Gawain ba ng matinong tao yung maglaslas ng pulso? Hindi, di ba? Ibig sabihin, baliw na yung nanay mo. Hindi ako baliw. Ikaw nga batugan eh. Pabuhat ka ng pabuhat sa anak ko, kalalaki mong tao. Ay, talaga naman. May masabi lang talaga kayo sa akin eh. Totoo naman lahat ng sinabi ko ah. Bakit, nasasaktan ka? Ay sus, kawawa ka naman. Papatulan na talaga kitang matandang baliw ka. Hindi ako baliw. Pwede ba tumigil na nga kayo? Huwag akong patigilin mo kundi ang nanay mo. Wala naman akong ginagawa rito ah. Yung batugan mong kinakasama ang unang nagsabi na baliw ako. Totoo naman eh. Sinabi na ngang hindi ako baliw. Tumigil na nga kayo! Lance, please, wag mo na sagutin si Mama. At ikaw naman, Ma, please, umayos kayo. Maayos ako ah. Sino may sabing hindi? Kung maayos kayo, sana naisip nyo na mapapagastos lang tayo kung napuruhan yung sarili nyo. Sana naisip nyo na walang-wala na nga kaming pera kasi kulang na kulang yung sinusweldo ko tapos dadagdagan nyo pa yung mga gastusin namin. Gusto nyo talaga kami mapaun sa utang, no? Sabihin nyo, gusto nyo mangyari sa amin yon? Nako, hindi naman syempre. Kung hindi naman pala, bakit kayo ganyan? Hindi ko alam. Basta ko na lang naisip yun eh. Alam nyo yan, pero inaayaan nyo lang ang sarili nyo na magpadala sa isip nyo. Hindi mo talaga ako maiintindihan kasi wala ka naman sa posisyon ko. Hindi ko na kailangan mapunta sa posisyon nyo dahil baka lalo lang ako masiraan ng ulo. Nagluksari naman ako sa pagkawala ni Papa pero umusad pa rin ako. Kaso kayo hindi eh. Napag-iwanan na kayo kaya apektado na yung buhay nyo. Tapos dinadamay nyo pa kami may sarili naman kaming problema ng pamilya ko. Ma, please! Kung hindi nyo kami matutulungan sa araw-araw naming pamumuhay, wag na po kayong dumagdag sa mga iniisip namin, lalong-lalo na sa akin. Awa naman kayo sa akin kasi napapagod din po ako. Hindi ko naman kasalanan kung napapagod ka ngayon. Ikaw ang pumili niyan, hindi ako. Masyado ka kasing suwael at hindi ka nakinig sa amin ng papa mo. Tapos pulpulpat batugan yan lalaking napili mo. Siningit niyo na naman ako. Totoo naman eh. Kasalanan mo kung bakit mahirap pa kayo ngayon sa daga. Ewan ko sa inyo! Ako pa yata'y mauuna mabaliw sa kakaintindi sa inyo. Yang mama mo sisihin mo, wag ako. Isa ka rin sakit ng ulo eh. Ano na namang ginawa ko? Yun nga, wala kang ginawa at wala ka rin ginagawa para sa pamilya natin. Ang malas-malas ko sa'yo, Lance. Nagsisisi na tuloy ako na ikaw pa ang tatay ng mga anak natin.
Papadudot dala na rin siguro ng matinding emosyon na naghahalong galit at pag-aalala kaya nasumbatan ko na ang sarili kong ina. Pero sa totoo lang ay may punto naman lahat ng mga sinabi ko. Pagod na akong pakisamahan siya dahil dagdag lamang siya sa mga gastusin namin. Naghihikahos na nga kami sa buhay tapos mapapagastos pa kami ng malaki ng dahil sa kanya. Siyempre nagalit din sa akin si mama at nagkasagutan kami. Hindi rin naman kasi siya papatalo kaya lalong nadagdagan ang sama ng loob ko sa kanya. Gustong gusto ko na siyang paalisiin sa amin pero baka lalo siyang mapahamak sa labas. Isa pa ay natatakot ako sa karma na pwedeng mangyari sa akin sakaling ipagtabuyan ko sa pamamahay namin ang sarili kong ina. Kaya nga pinagsabihan at kinausap ko na lamang siya ng masinsinan na huwag na niyang ulitin ang bagay na yon kasi mauuna pa akong mabaliw sa kanya. Tingin ko ay tinabla naman siya kaya lang makalipas ang 2 linggo ay may ginawa naman si Lance. Dahilan para malapit na akong masiraan ng ulo, Papa Dudut. Lance, ano to? Anong ano yan? Teka, bakit mo hawak cellphone ko? Bakit? Masama bang hawakan ko cellphone mo? Hindi, pero... Uy! Patay mali siya. Sige, tanong ko, sagot ko. Ano to mga pinaglalike mo na picture ng mga sexy na babae online? Tapos nagko-comment ka pa talaga na parang akala mo wala kang ka-live-in at 5 anak, ha? Wala lang yan. Anong wala? Tingin mo ba sa akin tanga? Para maniwala na wala lang to? Wala nga lang talaga yan. Hindi ako bulag. Hindi ko naman sinabing bulag ka. Ang akin lang, huwag ka masyadong malisyosa. Ako pa talaga ang malisyosa? Nakakabastos naman talaga mga pinagko-comment mo rito. Gusto mo basahin ko? Para malaman mo na nakakaloko ka? Ano, basahin ko? Ha? Wag na. Tsaka akin na nga yung cellphone ko. Masyado kang pakialamere. Wow! Ako pa talagang pakailamera! Akin na sabi yung cellphone ko, Andy. Ayoko nga! Ako naman bumili nito, di ba? Kaya akin to at gagawin ko kung ano gusto kong gawin dito. Anong gagawin mo dyan? Hoy! Ano pa nga ba? Di babasagin? Wag mong gagawin yan. Huli ka na kasi sinagad mo ng pasensya ko. Kaya dapat sa cellphone na to sinisira! Hoy, tama na! Yan! Yan ang dapat sa cellphone na yan! Apakan ng gamadurog! Basag na yung cellphone ko. Tama na! Wow, talaga naman! Nakuha mo pang iyakan yan, ha? Malamang! Cellphone ko yan eh! Cellphone mo nga, pero ako naman ang bumili. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka ha? At bakit? Hindi ba? Kasi ipapaalala ko lang sa'yo na ako lang naman na nagtatrabaho at kumikita ng pera sa pamamahay na to. Ako ang bumibili ng pagkain natin, nagbabayad ng bills at kung ano-ano pang gastusin natin. May ambag din naman ako, di ba? May ambag ka? Ano? Anong ambag mo? Yung pagbabantay mo sa mga anak natin? Hindi mo nga inaayos dahil panay ka cellphone? O ngayon, wala niyang pesting cellphone na yan. Siguro naman matututukan mo na yung mga anak natin, di ba? Inaalagaan ko naman ang mabuti mga anak natin. Masyado ko lang nagpapaniwala sa mga sinasabi sa'yo ng mama mong baliw. Huwag mo nang idamay si mama rito dahil lalo lang sumasakit ang ulo ko. Alam mo, Lance, wag mo talaga akong lolokohin at ipagpapalit sa iba. Dahil napakakapal naman ang mukha mo pag ginawa mo yun. Wala ka na ngang trabaho tapos mambababae ka pa? Aba, kung ganun lang din ang gagawin mo, mabuti pang lumayas ka na sa pamamahay natin. Ha? Saan naman ako pupunta kung palalayasin mo ako? Hindi ko alam. Bahala ka sa buhay mo. Kaya nga umayos ka kasi sinasabi ko talaga sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na paalisin kang lintik ka. Wala namang ganyanan, mahal. Alam mo namang hindi ko magagawa sa'yo yun eh. Hindi ako mambababae. Siguraduhin mo lang talaga kasi may kalalagyan ka sa akin. Oo naman. Siguradong sigurado ako. Buti na yung nagkakaintindihan tayo dahil ayoko namang umabot tayo sa puntong hayaan ko na lang na mawalan ng tatay ang mga anak natin. Kesa naman sumakit lang lalong ulo ko sa'yo. Kaya ayusin mo kasi pagod na ako. Maawa naman kayo sa akin ni Mama. Ang hirap niyong dalin eh. Kaunti na lang talaga. Malapit na akong maglakad ng hubot-hubad sa kalsada.
Kasi nasisiraan na ako ng ulo ng dahil sa inyo! Papa Dudut, hindi ko alam kung tinablan si Lan sa mga sinabi ko pero nakita ko namang nagbago ang reaksyon ng mukha niya. Tapos ay naging malumanay ang boses niya at kasunod noon ang walang humpay niyang panunuyo sa akin. Kahit papaano ay humupa na ang galit ko pero masama pa rin ang loob ko sa kinakasama ko at hindi ko nga siya pinansin noon, sa halip ay nakipaglaro ako sa mga anak namin. Pero hindi nagtagal ay nagkabati rin naman kami. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Malapit na akong mabaliw ng dahil sa pamilya ko. Hirap na ako magtrabaho dahil hindi ako nakakapag-focus. Pakiramdam ko ay para akong punong kahoy na mabubuwal anumang sandali. Sa kasalukuyan, ako pa rin na naghahanap buhay sa amin. Kasama pa rin namin si Mama sa bahay. At paminsan-minsan ay nalulugmok at nalulungkot pa rin siya. Pero buti na lang dahil may pinagkakabalahan na siya. Gaya ng pagtitinda niya ng almusal sa tapat ng bahay namin tuwing umaga hanggang tanghali. Dalangin ko na sana lang ay magtuloy-tuloy na kasi kahit paano ay nakakatulong din naman ang maliit niyang kita sa amin ang pamilya ko. At pangarap ko na mapatignan ng mama ko sa eksperto sakaling may sapat na kaming pera para matulungan siya sa kanyang depresyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programang Barangay Love Stories. Gusto ko na rin kunin ang pagkakataon na ito para magpasalamat sa programa ninyo dahil nalilibang at natututo ako sa mga istorya ng kabarangay natin na itinatampok ninyo. God bless and more power sa inyo. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Andy. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1.